I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hey everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Nako naman talaga. Nako, tagilid talaga si Alan Cayetano. Kung napanood niyo po ang impeachment trial, hindi yata gaanong nagtatanong kay NBI Director Matibag. Alam na ni Alan Cayetano na may kinasasangkutan siya, kaya medyo alanganin ang dating. Bakit kanyo? Talagang si Senator Lacson hindi talaga tumigil. Ito sabi niya dito mga kababayan. Sabi po ng INC, today is 23 ng July. Yan, Senator Pampilo Lacson alleges more potential anomalies involving infrastructure project in Taguig City. The political bailiwick of Senator Alan Cayetano. Cayetano had argued that authorities should investigate ghost project allegation nationwide, not just in Taguig. Nililihis niya yung mga sinasabi ni yung mga aligasyon laban sa kanya. Of course, yun naman po ang trabaho po ng ombudsman, DOJ. O, di ba? Na buong Pilipinas na iniimbestigahan naman talaga yung flood control na yan, no? Kumbaga ongoing yung pag-iimbestiga. Ito si Alan Cayetano, napapansin ko mga kababayan. Talaga namang mukha yata, na abogado ni Sara dyan sa impeachment trial. Pag alam niya tagilid yung mga defense, to the rescue talaga. That is my own observation. Alam na rin man natin kung paano siya nagiging one-sided. Siyempre, sa isang pamilya lang talaga siya. Two sides to every story. Ayan, nagbabanata ng dalawa. Taguig Ghost Infra, projects updates. Number 2, from 2.08 billion, 85 billion. As earlier reported, we found 100 million additional slope protection projects for a new total of 2.385 billion insertion under the 2025 GAA. Two items appear to be double appropriation involved, being 100 million for the same slope protection project. One of the two must be ghost. Ghost. So, ayan mga kababayan, malinaw. Mayroon tayong unang video dyan, in-upload. Ito ang pinaka masaklap talaga. Yung nagmamagaling-magalingan ka. Tapos, kalaunan, may natutuklasan, di tiklop siya ngayon. At binabanatan din ito si Pampilo Lacson. Alam niyo naman ito si Senator Lacson, guys, magaling na investigador ito. Ito naman sinabi niya. Sabi ni Mang Chavit Singson, sa Ilocos daw meron. Ewan ko kung totoo o hindi. Pero ang tinitingnan lang ni Senador Lacson ay Taguig. Ba't hindi mo ipatawag isa-isa yan? Bakit sa Taguig ka lang nakatingin? Ang topic dito, kumbaga, ang subject dito is Taguig nga 'Di ba? Taguig. Huwag mo na isali yung mga ibang lugar dahil may nag-iimbestiga diyan. Ito si Cayetano nagmamagaling pero wala nang ikagagaling. Tingnan nyo kung gaano nag-react ito nung sinabi ni NBI Director Matibag na iimbestigahin talaga yung 2000 SEA Games. Ang laking pera yung guys na wala. Para kumpleto detalyado, panoorin nyo to. May hindi bababa sa dalawang pinaghihinalaang ghost infrastructure project sa Taguig City. Ito ang ibinunyag ni Senator Ping Lacson. Patuloy niyang sinusuri ang umano'y 6.79 billion worth of budget insertions na iniuugnay kay dating Senate President Alan Peter Cayetano. Ayon kay Lacson, nakapagdokumento na ang grupo niya ng hindi bababa sa dalawang case studies. Kapansin-pansin din umano ang dami ng mga slope protection at drainage project na karamihan ay nagkakahalaga ng tig 100 million. Pinagsama-sama, umaabot ang mga ito sa halagang 2.085 billion. Una nang ibinahagi ni Lacson na ilan sa mga proyektong sinusuri nila ay kinasasangkutan daw ng mga kumpanyang pagmamay-ari ng pamilya Diskaya. Pero ipinatupad ng ibang contractor sa ilalim ng isang 5% royalty scheme. May mga kahalintulad din daw na proyektong naigawad sa top-notch catalyst builders.
isa sa mga kumpanyang binanggit ni PBBM noong nakaraang taon bilang kabilang sa mga nangungunang flood control contractor. Ayon pa kay Lacson, ang mga proyektong ito ay nagsimula pa raw noong 2019 at 2020, panahon na si Cayetano ang speaker ng Kamara. Sabi ni Lacson, ilan umano sa mga depektibong proyekto ang may overlapping spans na pwedeng nagbigay ng pagkakataon para sa umano'y kickbacks. May mga ghost project din umanong tinangkang kumpunihin. Patuloy pa rin nangangalap si Lacson ng mga dokumento at testimonya mula sa mga informant at testigo. Layunin niya raw mapatunayan ang mga paratang tungkol sa budget insertions at kickbacks. Ayon kay Lacson, sa 70 projects na nakapaloob sa 6.79 billion peso budget insertions sa ilalim ng 2025 national budget, 68 na ang naipatupad habang ang dalawang proyektong nagkakahalaga ng 75 million ay hindi pa nailalabas o hindi pa naoobliga ang pondo. Hindi raw siya gagawa o mag-iimbento ng ebidensya, pero dahil sa mga pagkwestiyon umano sa kanyang integridad ni Senator Alan Peter Cayetano, mas pag-iigihan pa niya ang paghahanap ng mga ito. Wala pang opisyal na pahayag si Cayetano tungkol dito sa ngayon. Dati nang sinabi ni Cayetano na tila dumoble raw ang net worth sa SALN ni Lacson, pero nilinaw ng kapwa niya senador na sa legal at maayos na paraan ito nakuha. Reputation damaging ito para sa dating PNP chief. Nangako naman si Senate Blue Ribbon Committee Chair Erwin Tulfo na magpapatuloy ang flood control scandal investigation ng komite na una nang sinimula ni Lacson. It's a very powerful committee, kaya ako na vice chairman at saka yung mga members, di ba? Di ba yung mga nagmamadali, meron ho talaga tayo. I'm telling you, meron tayong blood control, hindi tayo iiwas. Target daw nilang pagkatapos ng ikalimang sona ng Pangulo sa July 27. Bubuuin na ng komite ang mga miyembro nito para sa So yun mga kababayan, anong kapalagayan nyo? O, di ba? Karma is real. Tapos sasabihin nila ginigipit daw sila ng gobyerno. Paano mo sasabing ginigipit kung mismo ang batas ay uusig sa kanila dahil sa mga ginagawa nilang kalokohan? O, di ba? Nagmagaling-magalingan, gumagamit pa ng verse. Pero hindi niya naintindihan kung ano ibig sabihin ng verse na yun. O, sabi po ng Biblia, sabi po ng salita ng Diyos sa Biblia, mag-iingat sa mga taong bulaan. Kasi ginamit lang daw ang pangalan ng Panginoon para lang mapaglinlang sa kapwa-tao, hindi kayo naloka. So abangan po natin itong investigasyon na ito, sigurado yan. May ma-aresto na naman sa pagdating ng araw. May sa pagdating ng mga buwan. At abangan po natin ang Blue Ribbon Committee. Siyempre, mga kababayan, talaga namang God is good all the time. Walang ligtas talaga ang gumagawa ng mga gumagawa ng hindi ka nais-nais, lalo na po pagdating sa kaba ng bayan. So, yun guys, ang aking pinaka-latest updates. Wala akong updates kahapon dahil mayroon akong pinuntahan. Thank you guys for watching. See you again on my next upload. Bye and babush. God bless Philippines. There's more. Bye everyone.